Sa gitna ng isang engranding okasyon, ang isang misis ay sinampal at hayagang pinahiya sa harap ng maraming tao. Ngunit sa mismong sandaling iyon, tahimik niyang pinagana ang planong legal na matagal nang inihahanda. Unti-unting binabawi ang kapangyarihan ng mga nagkanulo. Kapag tuluyang bumaligtad ang laro, sino ang tunay na mawawalan ng lahat? Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katatagan? May mga pagkakataong ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo ang siya mismong dudurog nito sa harap mo. Sabi nila, ang pinakamatinding sakit ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa taong minsan mong tinawag na iyong tahanan. Ngunit paano kung ang sakit na yon ang siya palang gigising sa'yo sa isang katotohanang matagal mo nang dapat nakita? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Eliana. Sa unang kabanata, ang sampal na gumising sa katotohanan. Ang bigat ng mga kristal na chandelier sa Grand Ballroom ng The Peninsula Manila ay tila katumbas ng bigat na nararamdaman ni Eliana Eli Santiago sa kanyang dibdib. Sa bawat kislap ng mga ito, tila isang paalala ng peking kinang ng kanyang buhay may asawa. Nakatayo siyang mag-isa malapit sa isang haligi. Hawak ang isang maliit na clutch bag. Ang mga daliri niya'y mahigpit na nakakapit dito na tila ba ito ang tanging pumipigil sa kanya na gumuho. Ang The Pearl Charity Gala ang pinakamalaking social event ng taon at narito dapat siya bilang kabiyak ni Marco Buenavista, ang kinikilalang CEO ng Buenavista Land Corporation. Ngunit sa halip, narito siya bilang isang palamuti na matagal nang nalimutan. Ang kanyang mga mata ay hindi maialis sa kabilang dulo ng silid. Doon, nakatayo si Marco, ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ngunit hindi siya ang katabi nito. Si Katrina Gonzalez, na may suot na isang matingkad na pulang bestida na tila sumisigaw ng atensyon, ay nakakapit sa braso ni Marco na para bang pag-aari niya ito. Ang halakhak ni Katrina ay matinis at umalingaw-ngaw, at ang paraan ng pagngiti ni Marco sa kanya, isang nangiting matagal nang hindi nakikita ni Eliana, para sa kanya ay isang sundang na paulit-ulit na tumatarak sa kanyang puso. Ang mga bulungan sa paligid niya ay hindi niya kailangang marinig para malaman ang sinasabi ng mga ito. Ang mga mapanuring tingin, ang mga nag-iiwasang mga mata, ang awa. Kinamumuhian niya ang awa. Elihija, isang malumanay na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Doña Consuelo, isa sa mga matatandang miyembro ng board at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ina. Mag-isa ka lang? Pinilit ni Eliana ang isang ngiti. Nariyan lang po si Marco, Tita Consuelo. Marami lang pong kinakausap. Isang kasinungalingan. Madali na lang sa kanya ang magsinungaling para pagtakpan ng asawa. Hinawakan ni Doña Consuelo ang kanyang kamay. Ang mga mata nito'y puno ng pag-unawa at lungkot. Huwag mong hayaang tapak-tapakan kanila, Ellie. Ang iyong ama ay hindi pinalaki ang isang duwag. Ang mga salitang yun ay tumama ng malapit sa katotohanan, ngunit ngumiti lang si Eliana at nagpasalamat bago magdahilang kukuha ng maiinom. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang mga mata ni Doña Consuelo na nakasunod pa rin sa kanya, puno ng pag-aalala. Hindi niya kayang manatili pa roon. Kailangan niya ng hangin. Nagtungo siya sa powder room, isang santuwaryo ng marmol at ginto, umaasang makahanap ng ilang sandali ng kapayapaan. Habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, ang kanyang mamahaling damit, ang kanyang perpektong ayos na buhok, ang kanyang mga alahas, wala siyang nakita kundi isang babaeng pagod. Pagod na sa pagpapanggap. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Katrina na may ngiti sa mga labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Oh, Eliana, nandito ka lang pala," sabi ni Katrina. Ang boses ay sobrang tamis na nakakasuya. "I was looking for you.
Hinahanap ka ni Marco. Isa na namang kasinungalingan. Hindi sumagot si Eliana. Kinuha niya ang kanyang lipstick mula sa clutch at nagkunwaring nag-aayos. You look tired, Eli. Pagpapatuloy ni Katrina, lumapit ito at tumayo sa kanyang tabi. Tinitingnan ang kanilang mga refleksyon sa salamin. Maybe you should go home and rest. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala kay Marco. Doon na napuno si Eliana. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang lipstick. Ang tunog ng pag-click nito ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng silid. Humarap siya kay Katrina. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit may nagbabagang apoy sa loob. Huwag kang mag-alala, Katrina. Kaya kong alagaan ang sarili kong asawa. Tumawa si Katrina, isang tawang mapanghamak. Talaga ba? Dahil sa nakikita ko, ako ang mas may pakialam sa kanya ngayon. Ang pag-aalaga at ang pagiging isang ahas ay magkaiba, Katrina. Ang ngiti ni Katrina ay naglaho. Mag-ingat ka sa mga salita mo, Eliana. Bakit? Natatakot ka ba sa katotohanan? Sagot ni Eliana. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman niya ang isang kislap ng kanyang dating sarili. Hindi na nakasagot si Katrina. Padabog itong lumabas ng powder room. Alam ni Eliana na hindi pa tapos ang gabi. Huminga siya ng malalim, inayos ang sarili, at lumabas upang harapin ang anumang naghihintay sa kanya. Pagbalik niya sa ballroom, nakita niyang nagkakagulo malapit sa entablado. Naglalakad si Marco papunta sa mikropono at sa tabi niya ay si Katrina. Nanlamig ang buong katawan ni Eliana. Anong ginagawa niya? Good evening, everyone. Simula ni Marco. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Thank you for supporting this wonderful cause. Nagpatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa charity, ngunit ang kanyang mga mata ay panay ang sulyap kay Katrina. Pagkatapos ng kanyang maikling talumpati, itinaas niya ang kanyang baso. At isang pagpupugay para sa babaeng laging nagbibigay inspirasyon sa akin, kay Katrina. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig mula sa mga panauhin. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Eliana. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa harap ng daan-daang tao. Ang kahihiyan ay napakainit, na tila sinusunog ang kanyang balat. Naglakad siya palapit. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin o sasabihin. Ang kanyang mga paa ay may sariling isip. Huminto siya sa harap nila. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Marco, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Anong ibig sabihin nito? Tumingin si Marco sa kanya na para bang siya ay isang istorbo. Ngunit si Katrina ang sumagot. Lumapit ito sa kanya. Ang mga matay nag-aapoy sa tagumpay. Hindi mo ba narinig, Eliana? Siya ang inspirasyon niya, hindi ikaw. At pagkatapos, sa isang iglap, nangyari ang lahat. Itinaas ni Katrina ang kanyang kamay. Ang matinis na tunog ng isang sampal ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Naramdaman ni Eliana ang init at hapdi sa kanyang pisngi. Ang kanyang ulo ay bahagyang tumagilid dahil sa lakas ng sampal. Ang pagkabigla ay nagyelo sa kanyang mga ugat. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng kanyang sariling puso. Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng anumang tanda ng pagtatanggol, ng tulong. Ngunit ang nakita niya ay lalong nagwasak sa kanya. Si Marco Buenavista, ang kanyang asawa, ay hindi gumalaw para ipagtanggol siya. Hindi niya pinigilan si Katrina. Sa halip, isang maliit na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. At pagkatapos, tumawa siya. Isang tawang malamig, isang tawang mapang-insulto, isang tawang nagpatunay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Para sa kanya, si Eliana ay isang biro lamang. Ang tawang iyon ang gumising kay Eliana. Mas malakas pa kaysa sa sampal. Sa isang iglap, ang sakit ay naglaho. Ang kahihiyan ay nawala. Ang lungkot
ay nag-evaporate. Ang natira ay isang malamig, matigas, at hindi matinag na galit. Isang kalmadong determinasyon ang pumalit sa lahat. Dahan-dahan niyang inayos ang sarili. Tiningnan niya si Katrina, pagkatapos ay si Marco. Isinapuso niya ang kanilang mga ngisi, ang kanilang tagumpay. Hinding-hindi niya ito malilimutan. Nang walang anumang salita, tumalikod si Eliana. Naglakad siya palayo sa kanila, palayo sa entablado, palayo sa mga bulungan at mga matang nakatingin. Bawat hakbang ay may bigat at layunin. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang ulo ay nakataas. Hindi siya tumakbo, hindi siya umiyak. Habang tinatahak niya ang mahabang pasilyo palabas ng hotel, naramdaman niya ang huling patak ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang pisnging sinampal. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng paalam. Paalam sa babaeng hangal na minsan ay siya. Nang makarating siya sa kanyang sasakyan, pumasok siya at isinara ang pinto na nagbigay ng isang pinal na tunog sa gabi. Umupo siya sa katahimikan ng ilang sandali. Tinititigan ang kanyang sariling refleksyon sa rearview mirror. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang parehong babae na pumasok sa gala kanina. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng pag-ibig at pag-asa, ay ngayon ay salamin ng yelo at bakal. Kinuha niya ang kanyang telepono. Pinunasan niya ang nag-iisang bakas ng luha sa kanyang pisngi. At pagkatapos ay nagdial siya ng isang numero. Sumagot ito sa unang ring. Hello? Huminga ng malalim si Eliana. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay malamig, kalmado, at ganap na kontrolado. Atching de Leon, it's time. May isang maikling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, nagsalita si Eliana muli. Ang bawat salita ay may bigat ng isang pangako at isang banta. Simulan na natin. Ang opisina ni Attorney Lorna De Leon sa ika-35 palapag ng isang gusali sa Bonifacio Global City ay ang kabaligtaran ng magulong karangyaan ng The Peninsula Manila. Dito, ang lahat ay may kaayusan. Ang hangin ay amoy ng mamahaling papel, katad at matapang na kape. Ang mga pader ay puno ng mga lobooks at ang malaking bintana ay nag-aalok ng isang malawak na tanawin ng lungsod. Isang lungsod na binuo sa mga kasunduan, mga kontrata, at kung minsan, mga nasirang pangako. Si Eliana Santiago ay nakaupo sa tapat ng malaking mahogany desk ni Lorna. Wala na ang kanyang gala gown. Pinalitan ito ng isang matinong itim na blazer at simpleng puting blusa. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang mababang bun at ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may bakas. Nang gabing hindi tinulugan, ang tanging pahiwatig ng kaguluhan kagabi ay ang bahagyang pamumula sa kanyang kaliwang pisngi. Napilit niyang tinakpan ng kaunting makeup ay atin Lorna De Leon, isang babaeng nasa mga huling bahagi ng kanyang 50 na may matatalas na mata at buhok na may mga guhit na pilak ay hindi nagsalita. Sa halip, maingat niyang inilatag ang isang serye ng mga dokumento sa ibabaw ng makintab na mesa. Mga bank statement, mga kopya ng mga resibo, mga blueprint ng proyekto. Ang bawat papel ay isang buto, isang binhi ng pagtataksil na itinanim ni Marco sa loob ng maraming taon na ngayon lamang nagsisimulang anihin ni Eliana. Sinimulan namin ang pagsubaybay sa mga miscellaneous expenses ng kumpanya 3 buwan na ang nakakaraan. Tulad ng sinabi mo, mahinahong sabi ni Lorna, itinuturo ang isang kolum ng mga numero na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Karamihan dito ay napupunta sa isang consulting firm na walang record, walang opisina, isang ghost company. Kinuha ni Eliana ang isang statement. Ang pangalan ng kumpanya, Innovair Designs, ay pamilyar. Ito ang pangalang palaging binabanggit ni Marco sa tuwing tinatanong niya kung saan napupunta ang malaking bahagi ng kanilang budget. Para sa innovation,
Lagi niyang sinasabi. Ang Innovare Designs, pagpapatuloy ni Lorna, ay naglilipat ng pondo sa isang personal na account. Ang account na ito ang nagbabayad para sa isang condominium unit sa Rockwell at sa lahat ng credit card bills ni Miss Katrina Gonzalez. Habang nakatingin si Eliana sa mga numero, sa malamig at hindi maikakailang katibayan ng panloloko, ang kanyang isipan ay lumipad pabalik. Sa isang panahong, ang mga pangako ay hindi pa napapako at ang pagtitiwala ay buo pa. Naalala niya ang simoy ng hangin sa Tagaytay. Nakaupo sila ni Marco sa isang bench na nakatanaw sa Taal Volcano. 5 taon na ang nakalipas. Kinuha ni Marco ang kanyang kamay. Ang mga mata nito'y kumikinang sa sinag ng papalubog na araw. Ellie, sabi nito, ang boses ay puno ng sinseridad. Alam kong malaki ang iniwang pamana ng papa mo. Isang karangalan na ipagpatuloy iyon. Lumuhod ito sa isang tuhod at inilabas ang isang maliit na kahon. Hindi ko mapapantayan ang pagmamahal niya sa'yo, pero ipinapangako ko, aalagaan kita at ang lahat ng mahalaga sa'yo habang buhay. Will you marry me, Eliana Santiago? Umiiyak siyang tumango. Ang puso niya'y umaapaw sa kaligayahan. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Itutuloy ko ang pangarap ng papa mo, Ili. Bulong nito sa kanya. Para sa kanya. Para sa atin. Isang matalas na kirot ang tumago sa puso ni Eliana, ngunit hindi niya hinayaang makita ito sa kanyang mukha. Ibinalik niya ang dokumento sa mesa. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Ang alaala ay isang multo, isang paalala ng lahat ng pinaniwalaan niya at lahat ng nawala sa kanya. Mayroon pa, sabi ni Lorna. Itinutulak ang isa pang folder patungo sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa pera para kay Katrina. Gumagamit si Marco ng mga subsidiary ng Buena Vista Land para punduhan ang kanyang mga vanity project, mga proyektong architectural na walang pag-aproba ng board, mga proyektong naglalagay sa kumpanya sa malaking financial risk. Binuklat ni Eliana ang folder. Nakita niya ang mga plano para sa isang marangyang rest house sa Batangas, isang art gallery sa Makati. Ang lahat ay nakapangalan sa kanya, ngunit ang pondo ay malinaw na nagmula sa kumpanya. At muli, bumalik ang isang alaala. Hindi kasing tamis ng una, ngunit kasing sakit. Isang gabi, mga 1 taon na ang nakalipas. Naghahanda sila para sa isang hapunan. Iniwan ni Marco ang kanyang telepono sa ibabaw ng kama habang naliligo. Bigla itong umilaw. Isang mensahe mula sa isang cat. Can't wait for our meeting tomorrow. Wear that blue tie I like. Naramdaman niya ang panlalamig sa kanyang sikmura. Sino si Kat? Tinanong niya si Marco paglabas nito ng banyo. Ngumiti lang ito at ginulo ang kanyang buhok. Silly! Si Katrina yon from marketing. Sabi nito, ang boses ay kalmado. May malaki kaming presentasyon. Gusto niya lang siguraduhin na maganda ang dating ko sa mga kliyente. You know how demanding she is. Naniwala siya. O mas tamang sabihin, pinili niyang maniwala. Dahil ang alternatibo na ang kanyang asawa ay nagsisinungaling ay masakit isipin. Eliana? Ang boses ni Lorna ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Iwinaksi ang mga alaala. Hindi ito ang oras para sa panghihinayang. Ito ang oras para sa pagtutuos. These are solid, Attorney De Leon. Sabi ni Eliana, ang kanyang boses ay matatag. Sapat na ba ito? Sumandal si Lorna sa kanyang upuan. Pinagsalikop ang kanyang mga daliri. Tiningnan niya si Eliana ng may paggalang at isang pahiwatig ng pag-iingat. This is good, Eli. Very good. Ang mga ebidensyang ito ay sapat na para mag-file ng reklamo sa board. Malfeasance, embezzlement, gross misconduct. Mapapatalsik natin siya sa pwesto bilang CEO. Sigurado yan.
Mayroong ngunit sa tono ni Lorna na hindi binigkas. Pero, tanong ni Eliana, alam na may kasunod pa. Huminga ng malalim si Lorna. Pero si Marco ay hindi tanga. Kahit matanggal siya bilang CEO, malaki pa rin ang hawak niyang shares sa kumpanya. He will remain a powerful member of the board. He can make things very difficult for you, for anyone who takes over. Ang pag-alis sa kanya sa poder ay isang bagay, Eliana. Ang pagkuha muli ng buong kontrol sa pamana ng iyong ama. Iyon ay ibang laban. Ang katotohanan sa mga salita ni Lorna ay tumama kay Eliana na parang isang malamig na sampal. Isang sampal na mas totoo kaysa sa natanggap niya kagabi. Ang paghihiganti ay hindi sapat. Ang hustisya ay hindi sapat. Ang kailangan niya ay ang maibalik ang lahat ng ninakaw sa kanya. Hindi lang ang pera, kundi ang pangalan, ang karangalan, at ang kinabukasan ng kumpanyang itinayo ng kanyang ama mula sa wala. Nakatitig siya sa labas ng bintana sa mga gusaling nagtataasan na bumubuo sa skyline ng Manila. Bawat isa ay isang testamento sa ambisyon at kapangyarihan. Ang kapangyarihan na dating nasa kamay ng kanyang pamilya at ngayon ay hawak ng lalaking dumurog sa kanyang puso. Kailangan nating mahanap ang paraan, sabi ni Eliana. Mas para sa sarili niya kaysa kay Lorna. Kailangang mayroong paraan. Tumingin si Lorna sa kanya. Isang maliit na ngiti ng paghanga ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang kliyente. Nakita niya ang apoy na sa wakas ay nagising. I agree, sabi ng abogada. Ang mga dokumentong ito ang ating unang bala. Ngunit para manalo sa gerang ito, hindi tayo pwedeng umasa lang sa mga gasgas. Tumayo si Lorna at lumapit sa bintana. Tumayo sa tabi ni Eliana. Pareho silang nakatingin sa syudad sa ibaba. Ellie, kailangan natin ng isang bagay na mas malakas. Isang bagay na yayanig sa pundasyon ng kanyang kapangyarihan. Humarap siya kay Eliana. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng kahulugan. Isang bagay na hindi niya inaasahan. May mga lugar na nagsisilbing santuwaryo. Isang kanlungan mula sa unos ng kasalukuyan. Para kay Eliana, ang lugar na yon ay ang tahanan kung saan siya lumaki. Ang ancestral house ng mga Santiago sa isang tahimik na sulok ng Quezon City. Ilang taon na rin siyang hindi nakakauwi rito ng mag-isa. Ito ay isang lugar na puno ng mga alaala. At nitong mga nakaraang taon, mas pinili niyang iwasan ang mga multo ng nakaraan. Ngunit ngayon, ang mga multong yon ang kailangan niya. Pagpasok niya sa malaking pinto na gawa sa Nara, sinalubong siya ng pamilyar na amoy. Ang pinaghalong amoy ng lumang kahoy, beeswax at libu-libong aklat na nakahilera sa mga estante. Ang katahimikan dito ay malalim, isang katahimikang may bigat, na tila naglalaman ng mga tawa at pag-uusap na matagal nang lumipas. Ang bawat sulok ay may kwento. Ang bawat muebles ay may bakas ng mga kamay ng kanyang mga magulang. Nilagpasan niya ang sala at dumiretso sa pinakapaboritong bahagi ng bahay ng kanyang ama, ang silid-aklatan. Ito ay isang malawak na silid na may matataas na kisame, kung saan ang mga pader, mula sa sahig hanggang kisame, ay natatakpan ng mga libro. Sa gitna nito ay ang malaking mesa na gawa sa kamagong. Ang ibabaw nito ay may mga gasgas mula sa mga dekada ng paggamit. Ang leather na upuan ng kanyang ama ay naroon pa rin, nakaharap sa bintana na may tanawin ng hardin. Dahan-dahan siyang lumapit at hinaplos ang likod ng upuan. Huminga siya ng malalim. At sa pagbuga ng hangin ay tila kasamang lumabas ang bigat ng mga taon. Dito sila madalas mag-usap ng kanyang ama, si Don Ricardo Santiago. Isang taong may malumanay na ngiti, ngunit may matalas na isipan sa negosyo. Isang taong binuo ang Buenavista Land Corporation mula sa isang pangarap. Kinuha ni Eliana ang isang naka-frame na litrato mula sa mesa. Isang larawan niya kasama ang kanyang ama at isang mas batang Marco. Kuha ito nung araw
na ipromote ng kanyang ama si Marco bilang Vice President. Masaya silang lahat, puno ng pag-asa. O iyon ang akala niya. Isang partikular na pag-uusap ang bumalik sa kanyang alaala. Nakatayo sila sa balkonahe ng silid-aklatang ito, ilang linggo matapos ang engagement party nila ni Marco. Gabi noon, at ang mga bituin ay kumikislap sa langit. Masaya ka ba sa kanya, anak? Tanong ni Don Ricardo. Hindi inaalis ang tingin sa hardin sa ibaba. Opo, Papa. Sobra. Mabilis na sagot ni Eliana, ang puso niya'y puno ng pag-ibig para kay Marco. He's brilliant, at mahal na mahal niya po ako. Tumango ang kanyang ama. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. May apoy sa loob ng batang yan, Eliana. Isang apoy na kayang magtayo ng mga imperyo. Huminto ito sandali, at nang muli itong magsalita, may bahagyang pagbabago sa tono nito. Isang bagay na hindi niya pinansin noon. Tandaan mo lang, anak, ang apoy na kayang magtayo ay siya ring apoy na kayang manunog ng lahat hanggang sa maging abo. Huwag mong kalimutan kung kaninong pangalan ang nakaukit sa pintuan ng kumpanyang yan. Hindi niya lubos na naunawaan ang ibig sabihin ng kanyang ama noon. Inakala niya na iyon ay isang paalala lamang ng kanilang legacy. Ngayon, ang mga salitang iyon ay tumatagos sa kanya na parang isang babala mula sa kabilang buhay. Ibinaba ni Eliana ang litrato. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang sinabi ni Attorney Lorna ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kailangan natin ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang sagot ay wala sa kasalukuyan. Siguro, nasa nakaraan ito. Sa anino ng kanyang ama. Sinimulan niyang buksan ang mga drawer ng lumang mesa, mga lumang papeles, mga pen na tuyo na ang tinta, mga blueprint na nakarolyo. Naghahanap siya ng walang tiyak na hinahanap, umaasa sa isang senyales, isang pahiwatig. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang financial reports, nakita niya ang isang bagay na hindi pamilyar. Isang mabigat na kahon na gawa sa kahoy, nakasara ng mahigpit. Dinala niya ito sa ibabaw ng mesa. Walang kandado. Maingat niyang itinaas ang takip. Sa loob, naroon ang mga pinakaunang dokumento ng Buena Vista Land Corporation. Ang orihinal na Articles of Incorporation, mga sulat kamay na tala, mga litrato ng groundbreaking ng kanilang unang proyekto. At sa ilalim ng lahat ng iyon, naroon ang isang bagay na mas personal, isang leather-bound journal, ang journal ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ito. Binuklat niya ang mga pahina, nakita ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama, mga tala tungkol sa negosyo, mga saloobin tungkol sa buhay, mga pangarap para sa kumpanya. Biglang nagring ang kanyang telepono, ang tunog ay isang marahas na paggambala sa sagradong katahimikan ng silid. Nakita niya ang pangalan sa screen, Marco. Saglit siyang nag-atubili bago sagutin. Hello, sabi niya. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Eli, where are you? Tanong ni Marco. Ang kanyang tono ay mabilis na nagbago mula sa peking pag-aalala patungo sa iritasyon. I went to the condo. Wala ka. Hindi ka sumasagot sa mga text ko. Nag-aalala ako. Kailangan ko lang ng oras para sa sarili ko, Marco. Sagot niya, umiiwas. Nasaan ka? Sa bahay ng mga magulang mo? May hinala sa boses nito. Anong ginagawa mo dyan? We need to talk, Eliana. What you did last night, making a scene at the gala, hindi tama yon. Ang kapal ng mukha. Siya pa ngayon ang gumawa ng eksena. Wala tayong dapat pag-usapan, Marco. Meron. Giit nito. There are things you don't understand. Pupuntahan kita. We will sort this out. May pagbabanta sa huling mga salita. Isang utos, hindi isang pakiusap. Huwag! Mabilis niyang sabi. Manatili ka kung nasaan ka. Uuwi rin ako mamaya. Kailangan niyang tapusin ang tawag. Kailangan niya ng oras.
Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sumagot si Marco. Fine, but we will talk. At ibinaba nito ang telepono. Napapikit si Eliana, hinahabol ang kanyang hininga. Ang pag-uusap ay nag-iwan ng masamang lasa sa kanyang bibig, ngunit nagbigay din ito sa kanya ng isang bagay na mas mahalaga, pagkaapurahan. Alam niyang sinusubukan na ni Marco na muling kontrolin ang sitwasyon. Wala na siyang maraming oras. Muli niyang ibinaling niyang kanyang atensyon sa journal. Binuklat niya ito hanggang sa mga huling pahina, mga entry na isinulat ilang buwan bago pumanaw ang kanyang ama. At doon, nakita niya ito. Isang entry na may petsang malapit sa araw ng kanyang kasal. October 15. Nakatakda ng ikasal si Eliana. Mahal niya si Marco at nakikita ko ang kinang sa kanyang mga mata. Si Marco ay isang mahusay na tao, matalino, ambisyoso. Lahat ng katangiang hinahanap ko sa isang kahalili. Ngunit ang isang ama ay laging may pag-aalinlangan. Ang isang ama ay laging gustong protektahan ang kanyang anak na babae. Ang mga sumunod na salita ang nagpatigil sa paghinga ni Eliana. Nagpapasalamat ako sa Diyos at pinagkakatiwalaan ko si Marco. Ngunit mas malaki ang tiwala ko sa aking anak na babae. Para sa kanya, nag-iwan ako ng isang susi. Kung sakaling dumating ang araw na kailanganin niya ito. Isang susi. Mabilis na kinapa ni Eliana ang mga pahina. Sa pagitan ng 2 pahina sa dulo ng journal, may isang maliit na hiwa. Maingat niyang ipinasok ang kanyang daliri at naramdaman ang isang bagay na malamig at matigas. Inilabas niya ito. Isang maliit, antigong susi na gawa sa tanso. Kasama nito ay isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Binuksan niya ang papel. Nakasulat dito sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama ay isang serye ng mga numero at isang pangalan ng bangko. Banco de Oro, Main Branch Safe Deposit Box, of 7 on 8, na patitig si Eliana sa susi at sa papel sa kanyang palad. Hindi ito isang dokumento. Hindi ito isang kontrata. Ito ay isang pangako. Isang huling paraan ng kanyang ama upang protektahan siya. Ang pag-asa, mas mainit at mas maliwanag kaysa sa apoy na sinabi ng kanyang ama, ay nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito nagsisimula. Ang vault ng Banco de Oro Main Branch ay isang mundo ng malamig na bakal at nakabibinging katahimikan. Ang bawat tunog, ang pag-click ng takong ni Eliana sa makintab na sahig, ang mahinang ugong ng air conditioning, ay tila pinalalakas sa loob ng silid na ito na itinayo para magtago ng mga lihim. Mahigpit niyang hawak ang antigong susi na tanso. Ang lamig nito ay gumagapang sa kanyang palad. Sa tabi niya, si Attorney Lorna De Leon ay tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mukha ay isang propesyonal na maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay alisto at puno ng antisipasyon. Isang empleyado ng bangko na may suot na uniforme ang gumabay sa kanila patungo sa isang pader na puno ng daan-daang magkakatulad na mga metal na pinto. Huminto sila sa harap ng isa. 708. Kailangan ko po ang inyong susi, ma'am, at ang susi ng bangko, sabi ng empleyado sa isang magalang ngunit walang emosyong boses. Nanginginig ng bahagya, ipinasok ni Eliana ang susi ng kanyang ama sa isang susian. Ipinasok naman ng empleyado ang master key sa isa pa. Sabay nilang inikot. Isang matunog na click ang bumasag sa katahimikan. Binuksan ng empleyado ang maliit na pinto. Inilabas ang isang mahaba at mabigat na metal na kahon at maingat na inilagay ito sa isang viewing table sa isang pribadong silid sa malapit. Pagkatapos, ay magalang itong umalis. Isinara ang pinto sa likuran nila at iniwan silang dalawa sa kanilang haharapin. Sa loob ng ilang sandali, tinitigan lamang ni Eliana ang kahon. Simple lang ito, walang palamuti. Ngunit para sa kanya, ito ay isang baul ng mga multo, isang sisidlan ng nakaraan. Handa ka na ba?
Mahinang tanong ni Lorna. Tumango si Eliana. Huminga ng malalim para patatagin ang sarili at itinaas ang takip ng kahon. Sa loob, walang ginto o alahas. Ang laman nito ay mga papeles, mga makakapal na dokumento na nakatali ng pulang ribon. Ang papel ay bahagyang naninilaw na sa katagalan. Sa ibabaw ng lahat, may isang sobre na kulay krema, nakasara at may nakasulat na isang salita lamang sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama, Eliana. Inabot muna ni Lorna ang mga legal na dokumento. Ang kanyang mga daliri ay maingat na kumakapa sa mga gilid nito. Ito ang orihinal na corporate charter and bylaws ng Buena Vista Land, sabi niya. Ang kanyang boses ay may halong paggalang. Ang kopya na nasa opisina ay revised version na. Tingnan natin kung ano ang pagkakaiba. Maingat niyang kinalas ang ribon at sinimulang basahin ang mga pahina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw sa mga maliliit at siksik na legal na termino. Si Eliana naman ay nakatuon sa sobre. Ito ang para sa kanya. Ito ang huling mensahe. Habang binabasa ni Lorna, narinig ni Eliana ang biglaang paghinto ng abogada sa paghinga. Tumingala si Eliana mula sa sobreng hawak niya. Nakita niya ang isang bagay na bihirang makita sa mukha ni Attorney Lorna De Leon. Ganap na pagkamangha. Diyos ko, bulong ni Lorna, halos sa sarili niya. Ang iyong ama. He was a genius, isang ganap na henyo. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Eliana. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Itinuro ni Lorna ang isang partikular na seksyon sa dokumento. Ang kanyang daliri ay nanginginig ng bahagya. Narito, Section 12, Article 4. Isang sugnay na wala sa mga kasalukuyang kopya ng charter. Tinatawag niya itong The Santiago Legacy Clause. The Santiago Legacy Clause? Ulit ni Eliana. Ito ay isang legal na obra maestra, Eli. Sabi ni Lorna, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ngayon sa propesyonal na kagalakan. Sinasabi rito na bilang tagapagtatag, ang pamilya Santiago ay naglalaan ng isang moral and fiduciary oversight. Nakasaad dito na kung ang sino mang umuupong Chief Executive Officer ay mapatunayang gumawa ng mga aksyon na nagdudulot ng matinding pinsala sa reputasyon ng kumpanya o napatunayang nagkaroon ng malubhang paglabag sa moral na integridad at gross financial mismanagement. Huminto si Lorna. Tinitigan si Eliana ng diretso sa mata. Bawat salita ay may bigat. Ang mayorya ng voting shares na hawak ng CEO ay automatiko at agarang ililipat sa direktang tagapagmana ng tagapagtatag. Nang walang anumang tanong, parang huminto ang mundo ni Eliana. Ang lahat ng mga piraso ay biglang nagkabit-kabit. Ang paglustay ni Marco, ang relasyon niya kay Katrina, ang pampublikong kahihiyan sa gala. Lahat ng iyon ay hindi lang mga batayan para sa isang simpleng pagpapatalsik. Ang mga iyon, ang mismong mga susi. Ito ay isang nakatagong sandata. Pagpapatuloy ni Lorna, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Isang safety switch na itinago ng iyong ama sa mismong puso ng kumpanya. At si Marco, sa kanyang kayabangan, ay hindi man lang ito napansin. Binigyan niya tayo ng lahat ng kailangan natin. Habang pinoproseso ni Eliana ang napakalaking impormasyong yon, ibinaling niya ang kanyang tingin sa sobrang hawak niya. Ngayon, naiintindihan na niya. Maingat niyang binuksan ng sobre. Sa loob ay isang piraso ng stationery na katupi sa gitna. Binuklat niya ito. Aking mahal na Eliana, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na dumating na ang araw na kinatatakutan ko. Ngunit ipinagdasal kong hindi sana mangyari. Huwag mong isipin kahit isang saglit na ginawa ko ito dahil wala akong tiwala kay Marco noong una. Nakita ko ang kanyang potensyal, ang kanyang talino. Ipinagkatiwala ko sa kanya
ang aking kumpanya. Ngunit ginawa ko ito dahil mas malaki ang tiwala ko sa iyo. Ang kumpanyang ito ay hindi lamang tungkol sa mga gusali at lupa. Anak, ito ay tungkol sa ating pangalan, tungkol sa integridad. Ipinunla ko ang butong ito sa pundasyon ng kumpanya hindi para magparusa, kundi para magprotekta, para protektahan ka. Ang kapangyarihan ay kayang bumulag ng kahit na sinong tao. Ngunit ang puso mo, Ellie, ay laging alam kung ano ang tama. Ikaw ang tunay na legacy ko. Ikaw ang tunay na tagapagmana. Gamitin mo ito ng may karunungan, ngunit higit sa lahat, gamitin mo ito para mahanap muli ang iyong sarili. Ang lakas mo ay laging nasa loob mo. Minsan, kailangan lang ng tamang susi para buksan ito. Nagmamahal, Papa. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Eliana habang binabasa niya ang mga huuling salita. Hindi ito mga luha ng kalungkutan, kundi ng isang napakalalim na pasasalamat. Naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama sa silid na yon. Ang kanyang pagmamahal ay bumabalot sa kanya mula sa kabilang buhay. Hindi siya iniwan nitong mag-isa. Kahit kailan, pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumingin kay Lorna. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pag-aalinlangan, kundi ng isang matibay at nagliliyab na determinasyon. Tumingin si Lorna mula sa mga dokumento patungo kay Eliana at pagkatapos ay saliham sa kamay nito. Isang ngiti ng tagumpay ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang makapal na dokumento. "This is it, Eli," deklara niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng finality. "This is the end game." Hinawakan niya ang kamay ni Eliana. Ang kanyang pagkakahawak ay matatag at nagbibigay lakas. Ito na ang lahat. Samantala, sa kanyang malawak na opisina sa tuktok ng Buenavista Tower, si Marco Buenavista ay hindi mapakali. Kanina pa siya pabalik-balik sa harap ng kanyang floor-to-ceiling window. Ang katahimikan ni Eliana ay nakakabahala. Ang kanyang biglaang pag-alis sa gala. Ang kanyang malamig na pakikitungo sa telepono. Hindi ito ang Eliana na kilala niya. Ang Eliana na laging nagpapatawad. Ang Eliana na laging naghihintay. May mali. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial. Sumagot ito kaagad. "Nasaan siya ngayon?" tanong ni Marco, walang anumang pagbati. "Kalalabas lang po, sir," sagot ng boses sa kabilang linya. Galing sila sa BDO main branch sa Makati. Napakunot ang noo ni Marco. "BDO? Anong ginawa niya doon?" "Hindi po kami sigurado, sir, pero kasama niya ang abogada niya, si Attorney De Leon." Ang mga salitang yon ay tumama kay Marco na parang kidlat. Kasama ang abogada niya. Hindi ito isang simpleng pag-withdraw ng pera. Ang kanyang pagkainis ay dahan-dahang napalitan ng isang hindi pamilyar na pakiramdam. Isang malamig na kaba na gumapang sa kanyang likuran. Ibinaba niya ang telepono, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa skyline ng lungsod na itinuturing niyang kanyang kaharian. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tila may mga bitak na lumilitaw sa pundasyon ng kanyang imperyo. At sa kaibuturan ng mga bitak na yon, may nagsisimulang gumalaw. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang mundo mula sa tuktok ng Buenavista Tower ay pag-aari ni Marco Buenavista. Mula sa kanyang opisina sa pinakamataas na palapag, ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga langgam lamang at ang mga tao ay mga tuldok na walang pangalan. Dito, siya ang hari. Ang arkitekto hindi lamang ng mga gusali, kundi ng kanyang sariling kapalaran. "What the hell do you mean delayed?" Sigaw niya sa telepono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na opisina na pinalamutian ng salamin, bakal at mamahaling sining. "I don't pay you millions for incompetence. Get it done by Friday or I will personally see to it that you will never build a damn thing in this city again."
Padabog niyang ibinagsak ang telepono sa sisidlan nito. Kumikibot ang ugat sa kanyang sentido. Hinilot niya ito. Sinubukang pakalmahin ang sarili. Ang mga maliliit na aberyang tulad nito ay nakakainis. Ang mga taong hindi sumusunod sa kanyang kagustuhan ay isang insulto. Humarap siya sa bintanang mula sahig hanggang kisame, ipinatong ang mga kamay sa kanyang baywang. Tumingin siya sa kanyang kaharian. Ang bawat kumikinang na gusali, ang bawat proyektong itinatayo, ay isang testamento sa kanyang talino. Oo, si Don Ricardo Santiago ang nagsimula nito. Ngunit siya, si Marco, ang nagpalago nito sa isang imperyo. Siya ang nagbigay dito ng kinang, ng tapang. Hindi niya ito hiniram, inangkin niya ito. Ang marahang pagbukas ng pinto ng kanyang opisina, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Hindi na siya lumingon. Isa lang ang taong pumapasok sa kanyang opisina nang hindi kumakatok. Mahal, malamig na sabi ni Katrina Gonzalez, isinasara ang pinto sa likuran niya. Narinig ni Marco ang pag-click ng kanyang mga stiletto sa sahig na gawa sa marmol. Not now, Kat. Masakit ang ulo ko, sabi niya. Hindi pa rin humaharap. Naramdaman niya ang mga braso ni Katrina na yumakap mula sa kanyang likuran. Ang halimuyak ng mamahalin nitong pabango ay kumalat sa hangin. Kaya nga ako nandito. Bulong nito sa kanyang tainga. Para tanggalin ang sakit ng ulo mo. Humarap si Marco. Si Katrina ay isang perpektong larawan. Ang kanyang pulang damit ay yumayakap sa bawat kurba ng kanyang katawan. Ang kanyang makeup ay walang kamali-mali. Ang kanyang mga mata ay nangangako ng libu-libong bagay. Siya ang tropeo. Ang patunay ng kanyang tagumpay. Ngunit nitong mga nakaraang araw, ang tropeyong ito ay nagsisimula ng maging pabigat. May problema ba? Tanong ni Katrina. Ang kanyang nangiti ay bahagyang nawala nang makita ang kunot sa noo ni Marco. Lumayo ito at umupo sa mamahaling leather na sofa. Itinabi ang kanyang Birkin bag na halatang bago. It's Eliana, isn't it? Ano na namang drama niya? Bumuntong hininga si Marco at umupo sa kanyang executive chair, ang upuan ng kapangyarihan. She's being quiet, too quiet. At ang pagpunta niya sa ancestral house nila kahapon, may binabalak siya. Tumawa si Katrina, isang tawang matamis, ngunit walang kagalakan. Ano naman ang kaya niyang gawin? Magsumbong sa mga multo ng magulang niya? Marco, mahal, she's weak. Laging umaasa sa'yo. Konting lambing mo lang dyan, bibigay na ulit yan. Idinagdag pa niya, habang sinusuri ang kanyang mga kuko. Speaking of lambing, nakita ko ang isang bagong Cartier bracelet. It would look perfect on me. Tumingin ito sa kanya ng may pag-asam. And about the divorce. Kailan mo ba sisimulan, Marco? Pagod na akong maging kabit sa mga party. Ang pagiging demanding ni Katrina ay nagsisimula nang kumain sa kanyang pasensya. Ngunit bago pa siya makasagot, tumunog ang kanyang pribadong linya. Tiningnan niya ang caller ID, ang kanyang private investigator. Excuse me, sabi niya kay Katrina at sinagot ang tawag. What do you have? Nakinig siyang mabuti. Ang kanyang mukha ay hindi nagbabago. BDO Main Branch, kasama si Attorney De Leon. Narinig niya ang mga detalye. Nang ibaba niya ang tawag, isang mapanghamak na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kaba na naramdaman niya kahapon ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakatuwang pakiramdam ng superioridad. Ano yon? Usisa ni Katrina. Si Eliana, sabi ni Marco. Tumatawa ng mahina. Pumunta siya sa bangko kasama ang abogada niya at Timang De Leon, of all people. At anong ginawa nila? Ano pa ba? Sagot ni Marco. Tumayo at naglakad patungo sa minibar para magsali ng brandy. Trying to access her trust fund probably. Naghahanda ng humingi ng malaking danyos para sa divorce. Akala niya siguro matatakot niya anak ko. Akala niya may alas siya.
Ang kanyang arogansya ay bumalik ng buo. Si Eliana ay predictable. Simple, ang utak nito ay gumagana lamang sa isang paraan, emosyon at pera. Ang pagpunta sa isang abogada ay isang desperadong hakbang, isang sigaw para sa atensyon. So anong gagawin mo? Tanong ni Katrina. Ang dapat kong ginawa sa simula pa lang, sabi ni Marco. Ininom ang kanyang brandy sa isang lagok. Kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang numero ni Eliana. It's time to play the loving, concerned husband. Nagring ito ng ilang beses bago sumagot. Hello? Ang boses ni Eliana ay kalmado. Masyadong kalmado. Eli, thank God, sabi ni Marco. Pinuno ng pekeng pag-aalala ang kanyang boses. Kanina pa kita tinatawagan. Nag-aalala ako sa'yo. Are you okay? I'm fine, Marco. Fine, Eli. Hindi tayo nag-uusap ng maayos. The gala, I know, it was a mess. May mga bagay na kailangan akong ipaliwanag. Please, magkita tayo. Let's talk. Over dinner maybe. Sa paborito nating restaurant. Inaalok niya ang isang pirasong keso sa isang daga na sa tingin niya ay nasa loob na ng kanyang hawla. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan sa kabilang linya. Inaasahan ni Marco na maririnig ang pag-aalinlangan, ang sakit sa boses nito. Ngunit ang sagot nito ay ikinagulat niya sa kanyang pagiging simple. Sige, ti talaga? Oo, sabi ni Eliana. Ang boses niya ay patag, walang emosyon. Magkita tayo. Great, wonderful, sabi ni Marco. Ang kanyang nangiti ay lumapad. Napakadali. Tomorrow night? 8 o'clock? Okay, see you then, Marco. At ibinaba nito ang tawag. Tumingin si Marco sa kanyang telepono. Pagkatapos ay kay Katrina. Isang nangiti ng tagumpay ang nasa kanyang mukha. See? Sabi ko sa'yo. Pagmamayabang niya. Madali lang siyang kausap. Sumimangot si Katrina. So hindi pa rin tapos? Akala ko ba hihiwalayan mo na? Lumapit si Marco kay Katrina. Hinawakan ang baba nito at pinilit itong tumingin sa kanya. Patience, my dear. Ang lahat ay may tamang panahon. Hayaan mo muna akong ayusin ang maliit na gusot na ito. Kailangan ko siyang pakalmahin para walang gulo habang inaayos ko ang mga papeles. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa imperyong nasa kanyang paanan. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Si Eliana, si Katrina, ang kumpanya. Siya ang manlalaro at sila ang kanyang mga piyesa. Humarap siya kay Katrina, isang ngangiting nakakasiguro ang nasa kanyang mga labi. Hayaan mo siya. Isang mamahaling bag lang ang katapat niyan. Akong bahala sa asawa ko. Ang salamin sa kanyang silid ay naging isang saksi sa kanyang pagbabago. Ilang gabi na ang nakalipas, ang babaeng nakatingin pabalik ay basag at puno ng luha. Ngayong gabi, iba na siya. Pinili ni Eliana ang isang simpleng navy blue sheath dress. Elegante, ngunit hindi marangya. Professional, ngunit may diin sa kapangyarihan. Ito ay isang damit na hindi sumisigaw ng atensyon, kundi nag-uutos ng respeto. Inayos niya ang kanyang buhok sa isang makinis na shinyon at naglagay ng kaunting makeup. Sapat lamang upang itago ang pagod at bigyang diin ang determinasyon sa kanyang mga mata. Habang isinusuot niya ang kanyang perlas na hikaw, ang huling regalo mula sa kanyang ama, tiningnan niya ang kanyang sarili sa huling pagkakataon. Ito ay isang pagganap, isang dula, kung saan siya ang bida, ang direktor, at ang manunulat. At si Marco, ang walang kamalay-malay na manonood, na malapit nang mapagtanto na siya pala ang sentro ng trahedya. Kailangan kong maging mahina, sabi niya sa kanyang sarili. Kailangan niyang maniwala na nasasaktan pa rin ako, na kaya niya pa rin akong kontrolin. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng dresser. Isang mensahe mula kay Attorney Lorna. The stage is set, Eli. All board members have received the notice. Good luck.
Huminga ng malalim si Eliana. Itinago niya ang telepono sa kanyang clutch. Oras na. Ang restaurant na pinili ni Marco ay isang lugar na puno ng mga alaala. La Belle Âme. Dito sila nag-celebrate ng kanilang unang anibersaryo. Dito siya nito sinorpresa ng isang trip to Paris. Ang bawat sulok ay may bulong ng nakaraan. Isang nakaraang puno ng mga matatamis na kasinungalingan. Isang perpektong lugar para sa isang bitag. Nauna siyang dumating. Pinili niya ang isang mesa sa isang tahimik na sulok. Nang dumating si Marco, dala nito ang isang buke ng mga puting rosas, ang kanyang paborito. Ellie, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malambing, puno ng pagsisisi na perpektong inensayo. Inabot niya ang mga bulaklak. You look beautiful. Tinanggap niya ang mga ito nang walang ngiti. Salamat, Marco. Umupo ito sa tapat niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng pag-aalala. Kumusta ka na? I was so worried. Nagsimula na ang dula. Buhay pa naman. Sagot niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Isang calculated na kahinaan. Eli, my love, I'm so sorry, sabi ni Marco. Inaabot ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. What happened at the gala? I was a fool. An idiot. Nabulag ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Hindi niya hinayaang hawakan nito ang kanyang kamay. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa kanyang wine glass. Bakit mo hinayaan, Marco? Bakit mo hinayaang saktan niya ako sa harap ng lahat? It was a mistake. Lasing ako. Nagsisisi ako, Eli. Maniwala ka. Sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Si Katrina, she means nothing. It's just a distraction. Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang mahal ko. Ang bawat salita ay may lason. Ang bawat pangako ay guwang. Ngunit tiniis niya. Tumango siya na parang isang batang pinapaniwala sa isang kwentong pambata. Nagpatuloy si Marco, nakakaramdam ng kumpiyansa na bumabalik na ang kontrol sa kanya. Bumawi ako sa'yo, I promise. Let's go to Europe. Just the two of us. Tulad ng dati. We can fix this, Eli. We can still fix this. Ito na ang pagkakataon. Uminom siya ng kaunting alak. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpapanggap na puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko alam, Marco, sabi niya. Maraming nangyari. Minsan, iniisip ko kung kilala pa ba kita. Anong ibig mong sabihin? The company, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila nag-aalala. The other day, I was looking through some old papers for sentimental reasons at nakita ko ang ilang mga dokumento. May isang proyekto. Costa Leona, I think. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, nakita ni Eliana ang halos hindi mapansing pagbabago kay Marco. Isang bahagyang paninigas ng kanyang panga. Isang kislap ng takot sa kanyang mga mata na mabilis niyang itinago sa likod ng isang nangiti. Costa Leona. A small development project. Sabi niya, masyadong kaswal. Wala yon. Don't worry your pretty little head about it. Hindi, Marco, seryoso. Pagpapatuloy ni Eliana, ginagampanan ng papel ng isang nag-aalalang asawa. Nakita ko ang mga numero. The expenses seem astronomical for a small project. Milyon-milyon ang inilalabas na pondo. Ayos lang ba ang lahat sa pananalapi ng kumpanya? Nag-aalala ako para sa'yo, para sa atin. Ang tanong ay tumama sa target. Ang ngiti ni Marco ay bahagyang nawala. Nakikita ni Eliana ang mga gulong na umiikot sa kanyang isipan. Paano nalaman ni Eliana ang tungkol dito? Ang Costa Leona ang kanyang pinakatagong sikreto. Isang proyektong ginagamit niya para maglabas ng pera mula sa kumpanya patungo sa kanyang mga pribadong account. Isang bagay na walang sinuman ang dapat makaalam, lalo na ang kanyang asawa na wala namang pakialam sa negosyo. Of course, everything is fine, sabi niya. Ngunit may bahid na ng pagtatanggol sa kanyang boses. You don't understand these things, Eli.
It's complicated. Just trust me. Lagi naman kitang pinagkakatiwalaan, Marco. Sagot ni Eliana. At sa pagkakataong ito, ang sakit sa kanyang boses ay totoo. Pero mukhang ako lang ang gumagawa noon. Bago pa makasagot si Marco, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa isang beses. Tiningnan niya ito ng may pagkainis. Pagkatapos, nag-vibrate itong muli. At muli. At muli. Ang screen ay umilaw ng paulit-ulit, nagpapakita ng isang serye ng mga text message at missed calls. Kinuha ito ni Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng iritasyon na mabilis na napalitan ng pagkalito. At pagkatapos, ng dahan-dahang pagkatanto. Sumulyap si Eliana sa screen. Nakita niya ang mga pangalan. Mr. Elizalde, Attorney Robles, Doña Consuelo, mga pangalan ng mga pinakamatataas na miyembro ng Board of Directors. Nakita niya ang mga preview ng mensahe. Marco, what is the meaning of this? Urgent. Emergency board meeting. Why are we hearing about a severe leadership crisis from Santiago's lawyer? Ang kulay ay unti-unting nawala sa mukha ni Marco. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa telepono patungo kay Eliana. Ang babaeng nakaupo sa tapat niya ay hindi na ang babaeng nag-aalala at nasasaktan kanina lang. Ang kahinaan sa kanyang mga mata ay nawala. Pinalitan ng isang kalmadong lamig. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Nakapatong ang mga ito sa ibabaw ng mesa ganap na tahimik. Kalmado niyang itinaas ang kanyang wine glass sa kanyang mga labi at uminom ng isang maliit na lagok. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya sa ibabaw ng gilid ng baso. Ang restaurant, ang mga puting rosas, ang kanyang mga salita ng pag-aalala tungkol sa Costa Leona. Ang tawag ni Attorney Lorna. Lahat ng ito ay nagkabit-kabit sa isipan ni Marco na may nakapangingilabot na kalinawan. Hindi ito isang hapunan para sa pagkakasundo. Ito ay isang pag-ambush. Ang pagkatanto ay bumagsak kay Marco na parang isang blok ng yelo. Malamig, mabigat, at nakakagulat. Ang nangne ang ngiti ni Eliana, ang kalmado niyang pag-inom ng alak, ang sabay-sabay na pag-vibrate ng kanyang telepono. Hindi ito isang hapunan para sa pagkakasundo. Ito ay isang pag-ambush. Sa isang iglap, wala na ang nagmamahal at nagsisising asawa. Ang tanging naroon ay si Marco Buenavista. Ang CEO na ang imperyo ay biglang nasa bingit ng panganib. Nang walang anumang paalam o paliwanag, itinapon niya ang napkin sa mesa. Tumayo ng marahas na halos matumba ang upuan at nagmamadaling lumabas ng restaurant. Iniwan si Eliana sa katahimikan ng kanilang mesa na may isang maliit at halos hindi mahahalata na ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ang biyahe mula sa Makati, pabalik sa BGC ay isang malabong alaala ng mga pulang ilaw na nilagpasan at mga businang galit na hindi niya pinansin. Ang kanyang isipan ay isang bagyo ng galit at pagtataka. Paano? Paano niya nalaman? Si Eliana? Ang mahina? At sunod-sunuran niyang asawa? Imposible. Mayroon itong kasabwat, ang abogadang iyon, si Lorna de Leon. Nang bumagsak ang pinto ng elevator sa executive floor, halos tumakbo siya palabas. Ang kanyang sekretarya ay napatayo sa gulat. Sir Marco, cancel all my appointments for tonight and tomorrow. Utos niya, hindi man lang humihinto. Ang mahahabang pasilyo patungo sa boardroom ay tila walang katapusan. Sa bawat hakbang, ang kanyang galit ay nagiging isang uri ng nagyayelong determinasyon. Aayusin ko ito. Kokontrolin ko ito. Ako pa rin ang hari dito. Itinulak niya ang malaking pinto na gawa sa kahoy ng boardroom. At doon, natigilan siya. Ang silid ay puno. Ang lahat ng 10 miyembro ng Board of Directors ay nakaupo sa paligid ng mahabang mesa na gawa sa mahogany. Ang kanilang mga mukha ay mga maskara ng seryosong pag-aalala. Si Mr. Elizalde, ang chairman, si Attorney Robles,
ang corporate counsel, at sa isang upuan malapit sa dulo, si Doña Consuelo na ang mga mata ay puno ng lungkot habang nakatingin sa kanya. Ngunit hindi sila ang nagpatigil sa kanya. Ito ay ang babaeng nakaupo sa upuang katabi ng sa chairman, isang lugar na karaniwang nakalaan para sa mga espesyal na tagapayo. Si Attorney Lorna De Leon. Kalmado siyang nakaupo na may isang manipis na folder sa harap niya. Ang kanyang postura ay nagpapakita ng awtoridad na tila siya ang nagmamay-ari ng silid. "Marco," sabi ni Mr. Elizalde, ang kanyang boses ay mababa at walang init. "Mabutit nakarating ka. Please have a seat." "What is the meaning of this, Alberto?" Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tensyonadong katahimikan. "An emergency board meeting? Without my knowledge? At ano ang ginagawa ng babaeng ito dito?" Itinuro niya si Lorna. "This is a private meeting." "On the contrary, Mr. Buenavista," sagot ni Attorney De Leon. Ang kanyang boses ay kasing talas at kasing lamig ng yelo. "I am here as the legal representative of a primary shareholder, Mrs. Eliana Santiago Buenavista. At ayon sa bylaws ng korporasyong ito, may karapatan siyang tumawag ng ganitong pagpupulong, lalo na kung may kinalaman ito sa matinding krisis sa pamumuno." "Krisis sa pamumuno?" Tumawa si Marco, isang tawang mapakla at puno ng pang-iinsulto. "This is ridiculous. This is nothing but a desperate move from a scorned wife. Dinadala ninyo ang aming personal na problema sa loob ng boardroom?" "Hindi ito personal, Mr. Buenavista," sabi ni Lorna. Binubuksan ang folder sa harap niya. Ito ay tungkol sa maling pamamahala. Ibinahagi ni Lorna ang mga kopya ng mga dokumento sa bawat miyembro. "Nakatanggap kami ng mga nakakabahalang impormasyon tungkol sa ilang mga proyekto na pinunduhan ng kumpanya, partikular na isang proyekto na tinatawag na Costa Leona." Ang pangalan ay tumama kay Marco na parang suntok sa sikmura. Ang pain. Ipinapakita sa mga dokumentong ito, pagpapatuloy ni Lorna, na milyon-milyong piso ang inilabas para sa proyektong ito. Ngunit ang progress reports ay halos wala. Ang mga pondo ay dumadaloy sa isang serye ng mga shell corporations bago mapunta sa mga account na walang kaugnayan sa Buenavista Land. "This is preposterous," sigaw ni Marco, hinahampas ang mesa. "These are fabricated documents, isang malinaw na pag-atake mula sa ating mga kakumpetensya. At ginagamit nila ang aking asawa para sirain ako. Hindi niyo ba nakikita?" Sinubukan niyang tingnan ng bawat miyembro sa mata, umaasa sa kanilang katapatan, sa mga taon ng pagkakaibigan at mga deal na pinagsamahan nila. Ngunit ang karamihan ay umiwas ng tingin. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa mga papel na nasa harap nila. Mga papel na nagpapakita ng kanyang mga kasalanan sa itim at puti. "Marco, we are not accusing you of anything yet," mahinahong sabi ni Attorney Robles. "We are simply asking for an explanation." Paliwanag? Ito ay isang corporate takeover attempt, isang paninirang puri. Doon na nagsalita si Doña Consuelo. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay pumutol sa galit ni Marco na parang isang kutsilyo. "Marco, hijo," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkadismaya. "Kilala ko ang ama ni Eliana. Si Ricardo ay kapatid ko kung ituring. Ipinagkatiwala niya sa iyo ang kanyang kaisa-isang anak at ang kumpanyang ito na buhay niya. Ibinigay namin sa iyo ang isang kaharian, Marco." Huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "At tinrato mo ito na parang yung personal na palaruan. Tiningnan namin ang mga record, ang mga mamahaling regalo, ang kondo, ang mga biyahe para kay Miss Gonzales, gamit ang pera ng kumpanya, pera ng aming mga investor, pera na dapat ay para sa pamana ni Eliana." Ang bawat salita ay isang dagok. Ang pagbanggit sa kanyang ama, ang pagbanggit sa pamana, ito ay isang atake
Sa kanyang pinakasensitibong bahagi, ang kanyang ego. Wala kayong alam. Sigaw niya. Ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng nawala. Ako ang nagpalago ng kumpanyang ito. Ako ang nagpayaman sa inyong lahat. May karapatan ako. Enough! Ang boses ni Mr. Elizalde ay parang kulog. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay matigas na parang bato. The evidence presented is deeply concerning, Marco. Ang iyong mga aksyon ay irresponsable at naglagay sa buong korporasyon sa alanganin. Tiningnan niya ang buong board. Given the gravity of these preliminary findings, I am officially calling for a vote of no confidence to be held in 48 hours. Sa panahong iyon, inaasahan naming maghahanda ka ng isang komprehensibong paliwanag. That is all. This meeting is adjourned. Isa-isang nagsitayuan ang mga miyembro ng board. Iniwan nila ang mga dokumento sa mesa na parang mga ebidensya sa isang crime scene. Walang tumingin sa kanya. Walang nagsalita. Lumabas sila ng silid. Iniwan siyang nakatayo doon. Mag-isa sa gitna ng malaking boardroom. Kasama si Attorney De Leon na maingat na isinasara ang kanyang folder. Nang dumaan si Lorna sa kanyang tabi, papunta sa pinto, huminto ito sandali. Hindi siya nito tiningnan, ngunit bumulong ito ng sapat na lakas para marinig niya. Sabi nila, "Pride comes before the fall, Mr. Buenavista. Mukhang napakataas ng pinanggalingan mo." At umalis na ito. Iniwan siyang nag-iisa sa katahimikan ng silid na dati niyang itinuturing na kanyang trono. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang kanyang galit ay humupa, napalitan ng isang malamig at gumagapang na takot. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Kailangan niya ng isang kakampi, isang taong makakaintindi. Dinial niya ang numero ni Katrina. Nagring ito ng isang beses, 2 beses. At pagkatapos, "The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later." Voicemail. Dumiretso sa voicemail. Sinubukan niyang muli. Ganoon pa rin. Ibinagsak niya ang telepono sa mesa. Ang tunog ay umaling-aungaw sa walang laman na silid. Hindi ito sumasagot. Sa oras na pinakakailangan niya ito, hindi ito sumasagot. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang nagliliyab na imperyo, naramdaman ni Marco Buenavista sa unang pagkakataon ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ang condominium unit na tinutuluyan ni Eliana ngayon ay isang lugar na pinili niya para sa katahimikan nito. Moderno, minimalist, at walang bakas ni Marco Buenavista. Ito ang kanyang ligtas na kanlungan, ang kanyang himpilan habang pinaplano niya ang digmaan. Nakaupo siya sa isang armchair malapit sa bintanang salamin. Hawak ang isang tasang mainit na chamomile tea. Pinapanood ang walang tigil na pagbuhos ng ulan sa syudad. Kakatapos lang niyang kausapin si Attorney Lorna sa telepono. Ang pulong, ayon sa abogada, ay isang kontroladong demolisyon. Matagumpay nilang naitanim ang mga pampasabog. Ngayon, kailangan na lang nilang hintaying bumagsak ang lahat. Ngunit alam ni Eliana na si Marco ay hindi isang gusaling basta na lang guguho. Siya ay isang sugatang hayop na nakakulong sa isang sulok. At ang mga sugatang hayop ang pinakamapanganib. Ang matinis na tunog ng intercom ang bumasag sa katahimikan. Napakunot ang kanyang noo. Sino ang bibisita sa kanya sa ganitong oras ng gabi, lalo na't napakalakas ng ulan? Pinindot niya ang pindutan. "Yes?" "Ma'am Eliana," sabi ng boses ng security guard sa lobby, may bahid ng pag-aalangan. "Nandito po si Sir Marco. Gusto po kayong makausap." Mukhang basang-basa po siya sa ulan. Nanlamig ang dugo ni Eliana. Hinanap siya nito. Natunton siya. Sa isang iglap, gusto niyang sabihin, huwag siyang paakyatin. Gusto niyang magtago, ngunit alam niyang hindi na siya ang babaeng nagtatago. Ito na, ang huling pagsubok sa kanyang katatagan. "Okay, Mang Tony," sabi niya. Ang kanyang boses ay mas kalmado kaysa sa nararamdaman niya. "Papasukin mo na siya."
Tumayo siya at inilagay ang tasa ng tsaa sa mesa. Naglakad siya patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminga siya ng malalim. Inihanda ang sarili at hinintay ang katok. Nang dumating ito, hindi ito ang aroganteng katok na inaasahan niya. Ito ay mahina, desperado. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang lalaking nakatayo sa labas ay halos hindi niya nakilala. Wala na ang Marco Buenavista na CEO. Wala na ang makisig na lalaki mula sa gala. Ang nasa harap niya ay isang lalaking lugmok. Ang kanyang mamahaling suit ay basang-basa at lukot-lukot, nakadikit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay magulo at tumutulo, at ang kanyang mukha ay namumutla sa ilalim ng ilaw ng pasilyo. Ngunit ang pinakanakagulat sa lahat ay ang kanyang mga mata. Ang mga matang dati puno ng kayabangan ay ngayon ay puno ng isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Ganap na pagkatalo at takot. Ellie, sabi nito, ang boses ay paos. Hindi siya nagsalita. Tumabi lang siya para bigyan ito ng daan. Pumasok si Marco, nag-iwan ng mga basang bakas sa kanyang malinis na sahig. Isinara niya ang pinto sa likuran nila. Ang tunog ng pag-click nito ay tila isang hatol. Humarap ito sa kanya. At sa pagkabigla ni Eliana, dahan-dahan itong lumuhod sa kanyang harapan. "Eli, please," sabi nito. Ang kanyang boses ay basag. "Patawarin mo ako." Napaatras si Eliana ng isang hakbang. Hindi ito ang inaasahan niya. Inaasahan niya ang galit, ang mga banta. Hindi ang pagsusumamo. "Marco, tumayo ka," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Ngunit hindi ito nakinig. Tumingala ito sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Eliana ang mga luha na namumuo sa mga mata ng kanyang asawa. "Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad," sabi nito. "Nagkamali ako, Eli. Sobra. Alam ko. Pero hindi ko sinasadya. The pressure, the company. Si Katrina, she manipulated me." Ang mga dahilan. Palaging may dahilan. "I still love you, Eli." Pagpapatuloy nito, ang kanyang mga salita ay nagmamadali na lumabas. Ikaw lang. Ikaw lang ang palaging nandyan. Naalala mo ba noong nagsisimula pa lang tayo? Tayong dalawa laban sa mundo. Naalala mo ba ang mga pangarap natin? Ang bahay na gusto nating itayo sa tabi ng dagat? Pwede pa nating gawin yon. Pwede pa nating ayusin ito. Sa isang saglit, sa isang maliit at taksil na sulok ng kanyang puso, naramdaman ni Eliana ang isang pamilyar na kirot. Isang multo ng awa. Ito ang lalaking minahal niya. Ang lalaking pinakasalan niya. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Nakita niya sa kanyang isipan ang kanilang mga masasayang araw. Ang mga tawa, ang mga yakap, ang mga pangako. Ang puso niya ay bahagyang lumambot. At pagkatapos, naalala niya ang sampal. Ngunit higit sa lahat, naalala niya ang tunog. Ang tunog ng tawa ni Marco habang siya ay nakatayo doon, napapahiya at nag-iisa. Hindi iyon ang tawa ng isang taong nalilito o nasa ilalim ng pressure. Iyon ay ang tawa ng isang taong nasisiyahan sa kanyang sakit. Ang bahagyang awa na naramdaman niya ay naglaho na parang usok, napalitan ng isang malamig at matigas na kalinawan. Lumayo siya, lumikha ng distansya sa pagitan nila. Ang kanyang ekspresyon ay naging matigas na parang bato. "Hindi na, Marco," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon. Tumingin si Marco sa kanya. Ang pag-asa sa kanyang mga mata ay unti-unting namamatay. Anong ibig mong sabihin? Ang mga pangarap na yon, namatay na noong araw na pinili mong saktan ako. Ang pag-ibig na sinasabi mo, winasak mo sa bawat kasinungalingan mo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito, hindi kumukurap.
Huli na ang lahat, Marco. Huminga siya ng malalim. Ang mga salitang ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para na rin sa sarili niya. Ang kanyang deklarasyon ng kalayaan. Hindi ito para sa paghihiganti. Ito ay para sa hustisya. Ang epekto ng kanyang mga salita ay agarang. Ang pagsusumamo sa mukha ni Marco ay naglaho. Ang mga luha ay natuyo. Ang lalaking nakaluhod at talunan ay dahan-dahang naglaho. At sa lugar nito, ang tunay na Marco Buenavista, ang arogante, ang mapanganib, ay nagsimulang lumitaw muli. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ng basa niyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang mga mata, na puno ng luha kanina lang, ay ngayon ay malamig at puno ng galit. Hustisya, ulit niya, ang salita ay parang lason sa kanyang dila. Sa tingin mo, ganoon lang kadali, Eliana? Sa tingin mo, papayag na lang akong mawala ang lahat ng pinaghirapan ko? Lumapit siya ng isang hakbang. At isa pa, hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Hindi mo kilala kung sino ang kinakalaban mo. Huminto siya sa mismong harap niya. Napakalapit na naamoy niya ang alak sa kanyang hininga. At sa isang boses na malamig at puno ng pagbabanta, ibinulong niya ang kanyang huling baraha. Kung babagsak ako, isasama kita. Ang gabi bago ang paghuhukom ay ang pinakamahaba. Ang apartment ni Eliana ay isang isla ng katahimikan sa gitna ng isang syudad na hindi natutulog. Ngunit sa loob ng 4 na sulok ng kanyang santuaryo, isang digmaan ang nagaganap sa kanyang isipan. Ang banta ni Marco, kung babagsak ako, isasama kita, ay hindi lamang mga salita. Ito ay isang pangako. At si Marco Buenavista ay isang lalaking laging tumutupad sa kanyang mga banta. Nakatayo siya sa harap ng kanyang bintana, nakatanaw sa mga kumikinang na ilaw ng syudad na tila isang kalawakan ng mga bituin. Ngunit ang kanyang atensyon ay nasa malamig na liwanag ng kanyang laptop na nakapatong sa isang mesa sa malapit. Kanina pa niya tinititigan ang mga ito. Ang mga lason na inihasik ni Marco sa internet. Isang kilalang online gossip site, ang Manila Confidential, ang nangunguna sa pag-atake. Ang headline ay malaki at mapangahas. Ang tunay na dahilan sa likod ng paghihiwalay ng mga Buenavista. Ang lihim na pakikipagrelasyon ni Eliana Santiago. Sa ilalim nito ay isang artikulong puno ng mga kalahating katotohanan at tahasang kasinungalingan. Mga anonymous sources na malapit sa pamilya ang nagsasabing si Eliana daw ay matagal ng emotionally distant at may kinakatagpong isang mayamang industrialist. Ang insidente sa gala? Ito raw ay isang desperadong pag-arte ng isang asawang natatakot na mabunyag ang kanyang mga kasalanan. Ang kanyang pagtawag ng board meeting, isang corporate power play na inudyok ng kanyang misteryosong mangingibig. Ang bawat salita ay isang patak ng asido. Sinusunog ang kanyang pangalan, ang alaala ng kanyang ama, ang lahat ng pinahahalagahan niya. Ito ang laro ni Marco. Kung hindi niya makokontrol ang katotohanan, lilikha siya ng sarili niyang bersyon nito. Isang bersyon kung saan siya ang biktima at si Eliana ang kontrabida. Naramdaman ni Eliana ang isang pamilyar na takot na gumagapang sa kanyang dibdib. Paano kung maniwala ang board dito? Paano kung ang laban na ito ay maging isang maruming sirko sa media? Handa ba siyang isakripisyo ang kanyang dignidad para sa hustisya? Sa isang sandali ng pagdududa, naramdaman niya na siya ay malulunod. Ang all is lost ay hindi isang pakiramdam. Ito ay isang malamig at mabigat na presensya sa silid. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Lorna. "Huwag mong basahin ang mga yan, Eli," sabi agad ng abogada na para bang nababasa ang kanyang isipan. Expected na natin ito. This is a classic move for a cornered narcissist. Character assassination. Pero paano kung gumana ito, Attorney Lorna? Mahinang tanong ni Eliana. Paano kung maniwala sila? Hindi sila maniniwala.
Matatag na sagot ni Lorna. Ang mga kasinungalingan ay madaling gumuho. Ang katotohanan, Eli, na nasa panig natin ay may pundasyong gawa sa bato. Ang ebidensya natin ay hindi matitinag. Magtiwala ka sa plano. Magtiwala ka sa sarili mo. Bukas ng umaga, magkikita tayo 1 oras bago ang pulong. For now, get some rest. You need your strength. Ang mga salita ni Lorna ay isang balsamo sa kanyang nag-aalalang kaluluwa. Huminga siya ng malalim. Salamat po. Pagkatapos nilang mag-usap, bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit habang papunta na sana siya sa kanyang silid tulugan, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-atubili siya, ngunit sinagot din ito. Hello? Well, well, well. Isang boses na sobrang pamilyar ang tumawa sa kabilang linya. Isang tawang matinis at puno ng pang-uuyam. Hindi ko inaasahan na sasagutin mo. Si Katrina, nanigas si Eliana. Anong kailangan mo? Wala naman, sabi ni Katrina. Gusto ko lang kamustahin ang babaeng malapit nang mawala ng lahat. Nabasa mo na ba ang balita? You're quite the celebrity now. Sayang, a snake in sheep's clothing pala, ang perfect wife na si Eliana Santiago. Tumigil ka na, Katrina. Bakit? Masakit ba ang katotohanan? Tumawa muli si Katrina. Narinig ko ang nangyari sa boardroom. Don't worry, hindi ka magtatagumpay. Marco is a fighter. He will never lose. At kahit anong mangyari, he has me. Palagi siyang may babalikan. Ikaw? Ano ang maiiwan sa'yo? Isang pangalang wasak at wala ni isang kusing. Nakinig lang si Eliana. Hinahayaan ang bawat salita ni Katrina na dumaan sa kanya na parang hangin. Ang mga insulto nito ay wala ng talab. You really think you can win this? Pagpapatuloy ni Katrina, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Marco is smarter than you. Smarter than your old-fashioned lawyer. He tells me everything. Even the secrets he'd never tell a boring wife like you. May mga plano kami na hindi mo kayang abutin. Talaga ba? Walang ganang tanong ni Eliana. Sinusubukang tapusin na ang usapan. Oo naman. Pagmamalaki ni Katrina, nahulog ng diretso sa bitag ng sarili niyang ego. Akala mo ba matatakot kami sa maliit na board meeting na yan? Kahit pa matanggal siya sa Buena Vista, we'll be fine. We have our little nest egg waiting for us in the Caymans. Habang nabubulok ka dito sa Pilipinas, kami ay magpapakasaya sa yaman na dapat ay sayo. At doon, yun na. Isang piraso ng puzzle na hindi nila inaasahan. Isang account sa ibang bansa. Ang ebidensya ng international fraud. Ang huling pako sa kabaong ni Marco. Isang matinding kalinawan ang bumalot kay Eliana. Ang takot na naramdaman niya kanina ay naglaho na parang bula. Sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Pinanatili niyang kalmado ang kanyang boses. Tapos ka na ba? Natigilan si Katrina sa biglaang pagbabago ng tono ni Eliana. Ano? Kung tapos ka na sa pagtatahol, ibababa ko na ito, sabi ni Eliana. At sa huling pagkakataon, idinagdag niya na may tamis ng lason. Salamat sa tulong mo, Katrina. At ibinaba niya ang tawag bago pa makasagot si Katrina. Hindi siya nagsayang ng oras. Mabilis niyang tinawagan muli si Attorney Lorna. Lorna, it's me. Eli, may problema ba? Wala, sabi ni Eliana. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nganyang ngiting matalim at puno ng katiyakan. Actually, may maganda akong balita. Mayroon tayong isang huling regalo mula mismo kay Katrina Gonzalez. Mabilis niyang isinalaysay ang tungkol sa Cayman Islands. Narinig niya ang matalas na paghinga ni Lorna sa kabilang linya. Nasinundan ng isang mahinang tawa. Isang tawa ng isang manlalaro ng chess na nakakita ng isang hindi inaasahang checkmate. That's it, sabi ni Lorna. Ang kanyang boses ay puno ng finality. That's the nail in the coffin. Tumingin si Eliana sa labas ng bintana. Ang ulan ay tumila na.
Ang mga ilaw ng syudad ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang gabi ay hindi na madilim at puno ng banta. Ito na ngayon ang katahimikan bago ang pagsikat ng araw. Mayroon na tayong lahat, sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay matatag at hindi na nanginginig. Bukas, matatapos na ang lahat ng ito. Ang boardroom ng Buena Vista Land Corporation sa umagang iyon ay hindi isang lugar ng negosyo. Ito ay isang korte, isang arena. Ang hangin ay makapal sa tensyon na halos mahahawakan mo. Ang 12 miyembro ng Board of Directors ay nakaupo sa kanilang mga nakatalagang upuan. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. Sila ang mga hurado. Sa isang dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Eliana at sa kanyang tabi ay si Attorney Lorna De Leon. Si Eliana ay nakasuot ng isang simpleng itim na power suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Kalmado siya sa labas. Ngunit sa loob, ang kanyang puso ay tumitibok na parang isang tambol ng digmaan. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa ibabaw ng isang makapal na folder, ang kanilang mga sandata. Sa tabi niya, si Lorna ay ang larawan ng kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay matalas at nakatuon. Sakto 9:09 ng umaga. Bumukas ang pinto. Pumasok si Marco Buenavista. Kung mayroon man siyang nararamdamang kaba, hindi ito halata. Ang kanyang three-piece suit ay plansado ng perpekto. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. Naglakad siya papasok na may kumpiyansa ng isang hari na pumapasok sa kanyang sariling korte. Nagbibigay ng isang maliit at pilit na ngiti sa ilang miyembro ng board na tila ba sila ay nagkakasundo sa isang pribadong biro. Tumingin siya kay Eliana, isang sulyap na puno ng pangmamaliit at awa, bago umupo sa kanyang kinauupuan sa pinakadulo ng mesa, ang upuan ng kapangyarihan. Good morning! Simula ni Chairman Elizalde, ang kanyang boses ay mabigat. We are all here today to address the serious allegations brought against our CEO, Mr. Marco Buenavista. Marco, the floor is yours. Tumayo si Marco, puno ng dramatikong pag-arte. Inilibot niya ang kanyang tingin sa buong silid. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng isang taong malalim na nasaktan. Mga Ginoo, mga ginang, mga kaibigan, simula niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Nakatayo ako sa harap ninyo ngayon hindi lamang bilang inyong CEO, kundi bilang isang taong biktima ng isang malupit at personal na pag-atake. Ang mga paratang na ito ay walang iba kundi isang gawa-gawang kwento. Isang kasinungalingan na idinisenyo para sirain hindi lamang ako, kundi ang mismong pundasyon ng kumpanyang ito na sama-sama nating pinaghirapan. Tumingin siya kay Eliana. Ito ay isang personal na problema sa pagitan naming mag-asawa na dinala sa boardroom. Isang gawa ng isang babaeng desperado at nalilito. Naiintindihan ko ang kanyang sakit, ngunit hindi ko papayagan na gamitin niya ang kumpanyang ito bilang sandata sa kanyang personal na galit. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, isang perpektong pagganap. Ipinakita niya ang mga pekeng online articles. Iginiit na ito ay bahagi ng isang mas malaking sabwatan. Nangako siya ng mas mataas na kita. Pinaalalahanan niya sila ng mga taon ng kanyang matagumpay na pamumuno. Huwag ninyong hayaang sirain ng isang domestic squabble ang lahat ng ating pinaghirapan. Pagtatapos niya, nang umupo siya, mayroong isang sandali ng katahimikan. Ilang miyembro ng board ang tila nag-aalinlangan. Ang kanyang pagganap ay nakakakumbinsi, ngunit pagkatapos ay tumayo si Attorney Lorna De Leon. Salamat sa inyong madamdaming pahayag, Mr. Buenavista, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at walang emosyon. Ngunit dito sa boardroom, mas pinahahalagahan namin ang mga katotohanan kaysa sa fiction. Nag-signal siya sa isang assistant at ang malaking screen sa likod ni Marco ay umilaw. Isa-isang lumabas ang mga ebidensya, ang mga bank statement, ang mga pekeng kontrata para sa Costa Leona,
ang deed of sale para sa condominium ni Katrina, ang mga resibo ng mga alahas, mga biyahe, mga kotse. Ang bawat slide ay isang dagok sa kredibilidad ni Marco. Ang mga ito, sabi ni Lorna, ay hindi galing sa isang scorned wife. Ang mga ito ay mula sa sariling records ng inyong kumpanya. Namutla si Marco, ngunit nanatili siyang matatag. Fabricated! Ang lahat ng yan ay peke. Isang desperadong pagtatangka na sirain ako. Sigaw niya. Wala kayong patunay. Wala nga ba? Tanong ni Lorna. At sa pagkakataong yon, tumingin siya kay Eliana. Tumango si Eliana. Ito na. Sa aming pagsisiyasat, pagpapatuloy ni Lorna, natuklasan din namin ang isang bagay na mas nakakabahala. Isang offshore account sa Cayman Islands. Isang account na tumatanggap ng malalaking deposito tuwing may malaking transaksyon ang Buena Vista Land sa mga international clients. Kung si Marco ay namutla kanina, ngayon ay tila nawala na siya ng dugo. Ang impormasyong yon ay ang kanyang huling sikreto. Ang kanyang escape plan. That's a lie! Sigaw niya na patayo. Wala kayong patunay dyan. Gawa-gawa niyo lang yan. Pinabayaan ni Atong Lorna na matapos ang kanyang pagsabog. Nang tumahimik na muli ang silid, tiningnan niya ang board. There's one more thing, sabi niya. Ang kanyang boses ay bumaba na nag-utos ng atensyon ng lahat. Kinuha niya ang makapal na dokumentong dala ni Eliana mula sa safe deposit box, ang orihinal na corporate charter. Itinaas niya ito. Ang kasalukuyang charter na ginagamit ng kumpanya ay may mga rebisyon na ginawa sa paglipas ng mga taon. Ngunit ito, sabi niya, inilapag ito sa mesa na may bigat, ay ang orihinal, ang saligang batas na isinulat at nilagdaan ng tagapagtatag, si Don Ricardo Santiago. Binuksan niya ito sa isang partikular na pahina. Sa Section 12, Article 4, mayroong isang sugnay na misteryosong nawala sa mga sumunod na bersyon. Isang sugnay na tinatawag na The Santiago Legacy Clause. Binasa niya ito ng malakas at malinaw. Ang mga kondisyon, matinding pinsala sa reputasyon, malubhang paglabag sa moral na integridad, gross financial mismanagement. Ang bawat salita ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kabaong ni Marco. Pagkatapos niyang magbasa, itinaas niya ang kanyang tingin. Ang pampublikong iskandalo sa gala, ang paglustay ng pondo ng kumpanya para sa isang kabit, ang pagtatago ng yaman sa isang offshore account, lahat ng mga kondisyon ay natupad na. Tumingin si Lorna kay Marco na ngayon ay nakaupong nakatulala. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong pagkagulat at hindi paniniwala. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa board. Ang kanyang susunod na mga salita ay hindi isang akusasyon. Ito ay isang deklarasyon, isang pagpapatupad. Ayon sa batas at sa mismong saligang batas ng kumpanyang ito, sa oras na ito, ang mayorya ng kontrol ay automatikong nailipat kay Miss Eliana Santiago. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng air conditioning. Ang mga miyembro ng board ay nakatitig. Ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakaawang. Si Chairman Elizalde ay napasandal sa kanyang upuan, tila nawalan ng lakas. Ngunit ang lahat ng mga mata ay napunta kay Marco. Nakaupo siyang parang isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Nakatitig kay Eliana na para bang ngayon lang niya ito nakita. Ang hari ay natalo na. Ang kanyang korona ay bumagsak. At sa kanyang kaharian, isang bagong reyna ang tahimik na umupo sa trono. Isang buwan. Sa loob lamang ng isang buwan, ang hangin sa loob ng Buena Vista Tower ay nagbago. Ang dating kapaligiran ng takot at pilit na paggalang ay napalitan ng isang bagong sigla, isang tahimik ngunit ramdam na pag-asa. Ang mga bulungan sa mga sulok ay hindi na tungkol sa mga iskandalo,
kundi tungkol sa mga bagong ideya. Sa pinakatuktok ng toring iyon, sa loob ng opisinang dati ay pag-aari ni Marco, ang pagbabago ay pinakaramdam. Ang mga mamahaling modernong sining na ipinagmamalaki ni Marco ay pinalitan ng mga litrato ng mga unang proyekto ng kumpanya at isang malaking larawan ni Don Ricardo Santiago na nakangiti. Ang mesa ay malinis at organisado. Ang buong silid ay humihinga muli. Sa boardroom, sa mismong upuan kung saan dating nagahari ang kanyang ama, nakaupo si Eliana Santiago, ang bagong Chief Executive Officer. Hindi na siya ang anino ng kanyang asawa o ang tahimik na tagapagmana. Siya ang pinuno. Ang ating prioridad sa susunod na quarter ay ang Project Dignidad, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng awtoridad na umalingaw-ngaw sa silid. Nakatingin siya sa bawat miyembro ng board, mula kay Chairman Elizalde hanggang kay Doña Consuelo. Isang proyektong pabahay para sa mga low-income families. Gagamitin natin ang ating mga resources hindi lamang para kumita, kundi para magbigay pabalik sa komunidad. Ito ang orihinal na bisyon ni Papa. Ito ang bisyon na ibabalik natin. Walang tumutol. Sa halip nakita niya ang pagtango, ang mga senyales ng pagsang-ayon, at higit sa lahat, ang paggalang. Sa nakalipas na buwan, ipinakita niya sa kanila na hindi siya isang emosyonal na babaeng naghahanap ng ganti. Ipinakita niya na siya ay anak ng kanyang ama, matalino, may integridad, at may puso para sa kumpanya. Pagkatapos ng pulong, habang nag-aayos siya ng kanyang mga papeles, pumasok ang kanyang bagong sekretarya, si Ana. "Ma'am Ilay," sabi nito, "may bahid ng pag-aalangan. Nandito po si Mr. Buenavista. May appointment po siya para pumirma ng mga huling dokumento." Tumango si Eliana. "Okay, Ana, papasukin mo siya." Ito ang araw na alam niyang darating, ang huling pagtatapos. Pumasok si Marcos sa opisina. Ang lalaking pumasok ay hindi na ang hari na minsan niyang kinilala. Payat ito, at ang kanyang mamahaling suit ay tila maluwag sa kanya. Ang kayabangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapurol na pagtanggap sa katotohanan. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko, na parang may pasan-pasan siyang isang bigat na hindi nakikita. Naglakad siya patungo sa mesa, umiiwas sa kanyang tingin. Itinuro ni Eliana ang mga dokumento na nakahanda sa gilid ng mesa. Ito na ang mga final transfer documents at ang kanyang severance agreement. Sabi ni Eliana, ang kanyang boses ay professional. Walang bahid ng galit o awa. Umupo si Marco at sinimulang basahin ang mga ito o nagkunwaring nagbabasa. Ang tanging maririnig sa silid ay ang tunog ng paglipat ng mga pahina at ang malayong ugong ng syudad sa labas. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha niya ang pluma. Bago siya pumirma, tumingala siya sa wakas at tiningnan si Eliana ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay isang halo ng sama ng loob, pagtataka, at isang bagay na halos katulad ng pagsisisi. "Masaya ka na ba?" Mahinang tanong niya. Ang tanong na matagal nang gustong itanong ng bawat talunang kalaban. Tinitigan siya ni Eliana pabalik, hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Inisip niya ang tanong. Masaya ba siya? Ang kaligayahan ay tila isang salitang masyadong simple para sa komplikadong pakiramdam sa kanyang dibdib. "Hindi kaligayahan ang hinahanap ko, Marco." Sagot niya. Ang kanyang boses ay matatag. "Nahanap ko ang kapayapaan." Ang sagot na yon ay tila mas tumama sa kanya kaysa sa anumang sigaw o akusasyon. Kapayapaan. Isang bagay na alam niyang hindi na niya mararanasan sa loob ng mahabang panahon. Walang imik, yumuko si Marco at pinirmahan ang bawat pahina. Ang bawat pirma ay isang pagputol ng huling hibla na nag-uugnay sa kanila. Nang matapos siya, itinulak niya ang mga dokumento pabalik kay Eliana. Tumayo siya para umalis. Sa may pinto,
Huminto siya sandali. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya. "Good luck, Eliana," sabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong at pagkatapos ay lumabas na siya, isinara ang pinto ng marahan sa kanyang likuran. Naiwan si Eliana sa katahimikan. Tapos na. Talagang tapos na. Tumayo siya at lumapit sa malaking bintana, ang parehong bintana kung saan madalas tumayo si Marco at pagmasdan ang kanyang kaharian. Sa ibaba, sa labi ng gusali, nakita niya si Marco na naglalakad palabas. At doon, sa isang sulok, naghihintay. Si Katrina. Nakasuot ito ng isang mamahaling damit. Ngunit kahit mula sa itaas, nakikita ni Eliana ang pagbabago. Wala na ang nag-aapoy na kumpiyansa. Wala na ang mapanghamak na ngiti. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at pagkadismaya habang papalapit sa kanya ang isang lalaking wasak. Nag-usap sila sandali at pagkatapos ay sabay silang naglakad palayo. Hindi na parang isang makapangyarihang magkasintahan, kundi parang dalawang estranghero na pinagbigkis ng pagkatalo. Nakuha ni Katrina ang kanyang premyo, ngunit ang premyo ay isang basag na tropeo. Huminga ng malalim si Eliana at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa halip na magdiwang, isang pakiramdam ng kalungkutan ang dumaan sa kanya. Isang paalam sa buhay na minsan niyang pinangarap. Kahit na ito ay isang kasinungalingan. Pagmulat niya, ang kalungkutan ay napalitan ng determinasyon. Tumingin siya sa syudad, hindi bilang isang kaharian na dapat angkinin, kundi bilang isang hardin na dapat alagaan. Naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama, hindi bilang isang anino, kundi bilang isang gabay. Ito na ang kanyang simula. "Ma'am Eli?" Lumingon siya. Si Ana ay may dalang isang malaking buke ng mga puting stargazer lily. Ang kanilang halimuyak ay pumuno sa silid. "Kaka-deliver lang po. Para sa inyo raw." Napakunot ang noo ni Eliana. Lumapit siya at kinuha ang buke. Ang mga bulaklak ay sariwa at maganda. Mayroon itong isang maliit na card na nakasuksok sa gitna. Walang pangalan. Isang pangungusap lamang nakasulat sa eleganteng calligraphy. "Congratulations on reclaiming your legacy." 6 na buwan. Ang 6 na buwan ay maaring isang maikling panahon lamang sa buhay ng isang korporasyon. Ngunit para sa Buena Vista Land, ito ay isang bagong panahon. Sa ilalim ng pamumuno ni Eliana Santiago, ang kumpanya ay hindi lamang nakabawi. Ito ay namukadkad. Ang Project Dignidad, ang kanyang proyektong pabahay, ay naging isang malaking tagumpay na umani ng papuri hindi lamang mula sa industriya, kundi pati na rin sa mga komunidad na kanilang tinulungan. Ang mga empleyado ay mas masigla. Ang tiwala ng mga investor ay bumalik ng mas matatag kaysa dati. At ang pangalang Buena Vista ay muling naging kasing kahulugan ng integridad. Isang bagay na matagal nitong nawala sa ilalim ng anino ni Marco. Ang mga balita tungkol kay Marco at Katrina ay unti-unti nang nawala. Ang huling narinig ni Eliana ay nagkahiwalay din ang mga ito, ilang buwan lamang matapos ang iskandalo. Sa gitna ng mga legal na kaso at pagbagsak ng pananalapi, ang kanilang samahan na itinayo sa kasakiman at pagtataksil ay gumuho ng wala na ang pera at kapangyarihan na nagbubuklod dito. Hindi na sila mahalaga kay Eliana. Sila ay mga multo na lamang ng isang nakaraang buhay. Isang maaraw na hapon ng Sabado, nagmaneho si Eliana papunta sa isang tahimik na memorial park. Dala ang isang bouquet ng mga puting stargazer lily, ang parehong mga bulaklak na ipinadala sa kanya ng misteryosong tao. Naglakad siya sa isang pamilyar na landas. Huminto siya sa harap ng isang simpleng lapida na gawa sa marmol. Ricardo Santiago, minamahal na ama at tagapagtatag. Umupo siya sa damuhan at maingat na inilagay ang mga bulaklak sa paanan nito. Hinaplos niya ang malamig na bato, ang mga inukit na letra ng pangalan ng kanyang ama. "Hi, Papa," bulong niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Matagal-tagal din po akong hindi nakadalaw. Naging abala po nitong mga nakaraang buwan. Tumingin siya sa paligid, sa katahimikan ng lugar. Marami na pong nangyari. Ipinagpapatuloy ko na po ang Project Dignidad. Sana po, kung nasaan ka man, proud ka. Huminga siya ng malalim. Ginawa ko po ang lahat ng sinabi niyo sa sulat. Ginamit ko ang susi na iniwan niyo. Salamat po pa. Hindi lang po sa pagprotekta sa kumpanya. Salamat po sa pagtitiwala sa akin. Sa pagpapaalala kung sino talaga ako. Tumulo ang isang luha mula sa kanyang mata, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat. Nanatili siya roon ng ilang sandali. Ibinabahagi ang kanyang mga tagumpay at pangarap sa katahimikan na parabang ang kanyang ama ay nakaupo sa tabi niya, nakikinig at nakangiti. Habang pabalik na siya sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na nakasave na ngayon sa kanyang contacts. Rafael Lagdamio. Ang nagpadala ng mga bulaklak. Isa siyang batang investor na nagpakilala sa kanya ilang linggo na ang nakalipas na humanga sa bagong direksyon ng kumpanya. "Hello, Mr. Lagdamio." Sagot niya. Ang kanyang boses ay magaan at profesional. "Please, Eliana, call me Rafa." Sabi ng isang mainit at magalang na boses sa kabilang linya. "I hope I'm not disturbing you on a weekend." "Not at all." "May maitutulong ba ako?" "Actually, yes. I was wondering if you're free for dinner next week. May bago akong business venture na gusto kong i-propose. I believe it aligns perfectly with your company's new vision. And honestly, I think you're the only person in this city with the integrity to make it work." Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eliana. Ang alok ay professional, ngunit may pahiwatig ito ng isang bagay na higit pa. Isang pinto patungo sa hinaharap. Hindi siya nagmadali. Hindi siya natakot. "I'll check my schedule, Rafa," sabi niya. "I'll let you know." Pagkatapos ng tawag, sa halip na umuwi, naramdaman niya ang isang biglaang pagnanais na mag-isa. Nagmaneho siya papunta sa timog, kung saan ang syudad ay unti-unting napapalitan ng mga puno. At sa wakas, ng dagat. Ipinark niya ang kanyang sasakyan at naglakad sa buhanginan. Hinubad niya ang kanyang sapatos, hinayaan ang pinungbuhangin na dumampi sa kanyang mga talampakan. Ang araw ay papalubog na. Nagpipinta sa kalangitan ng mga kulay kahel, rosas at lila. Tumayo siya sa tabi ng tubig, hinayaan ang mga alon na halikan ng kanyang mga paa. Ang hangin ng dagat ay sariwa at malinis na tila hinuhugasan ang mga huling bakas ng sakit at pagtataksil mula sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang pagkakakilanlan ay nakakabit sa ibang tao. Siya si Eliana, anak ni Don Ricardo Santiago. Pagkatapos, siya ay naging si Mrs. Eliana Buenavista, ang asawa ng CEO. Ang bawat papel ay isang hawl, maging ito man ay gawa sa ginto o pagmamahal. Ngunit ngayon, habang nakatayo siyang mag-isa sa harap ng walang katapusang karagatan, sa ilalim ng papalubog na araw, naramdaman niya ang isang napakalaking katotohanan. Hindi na siya ang asawa ng kahit sino. Hindi na lang siya basta anak ng kahit sino. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dinama niya ang init ng araw sa kanyang mukha. Ang dampi ng hangin sa kanyang buhok. Ang tunog ng mga alon na isang walang hanggang uyayi. Siya si Eliana. At sa wakas, iyon ay sapat na. Isang tunay, dalisay, at mapayapang nangiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ang pagmamaliit at pang-aabuso ay hindi kailanman dapat ituring na kahinaan ng biktima. Kapag ang isang babae ay paulit-ulit na hinahamak at itinuturing na mangmang, may pagpipilian siyang manatiling tahimik. Hindi dahil wala siyang alam, kundi dahil naghihintay siya ng tamang sandali. Ang kasinungalingang binuo sa kayabangan at pagtataksil ay unti-unting guguho kapag hinarap ng talino, batas, at determinasyon. Sa huli, ang mga nanakit ay nawalan ng lahat ng inakala nilang hawak.
habang ang matagal na nagtiis ay muling tumindig, may dignidad, kalayaan, at bagong direksyon sa buhay. Ito ang patunay na ang masama ay may kaparusahan at ang mabuti ay may gantimpala, kahit gaano pa katagal ang hintayin. Para sa inyo na patuloy na nakikinig, ano ang masasabi ninyo sa ganitong uri ng tahimik ngunit matalinong pagganti? Kung kayo ang nasa ganitong sitwasyon, pipiliin ba ninyong ipaglaban ang sarili ninyo sa tamang paraan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Kumusta kayo? May pinagdadaanan ba kayong nais ilabas? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comments. Nandito kami, handang makinig at tunay na nagpapahalaga sa bawat isa sa inyo.